Explainer, why Meta discontinued part of its AI tool Muse Image? So nagkaroon po ng issue itong tool na ito ng Meta at pag-uusapan po natin yan. Ito po yung article ng GMA News Online. Meta, the company behind Facebook and Instagram, recently launched Muse Image, its first image generation model developed by Meta Super Intelligence Lab. So, para tong alam niyo yung Nano Banana ng Google, and basta yung mga image generating na AI. Yung mga ganong type ng chatbot kumbaga or ng AI tools. So ito yung isa na din-develop ng Meta na nakakapag-generate ng image. So pwedeng ng mga fake news dyan. Kasi AI ang ginagamit karamihan ng mga fake news peddler, di ba? Anyway, mga kaibigan, integrated into the Meta AI chatbot, Muse Image allow users to generate images from text prompts, use photos as references, and edit AI-generated images through sketches or annotations. So, syempre, dahil AI ito po ay trained gamit yung mga content or mga media something na nasa internet. So, kapag yan ay nasa internet, most probably, yung image na iyan ay ginamit to train the AI ng Meta AI and other chatbot as well. Kasi, parang image training yan. So, tinuturo nila kung dapat ganito yung mag-iitsura or dapat ganyan, di ba? Kaya yung mga unang AI nung bago mag 2020 ata, ang pangit nung Alam niyo yung AI na tawag dito, yung kumakain yung isang artist sa ibang bansa ng spaghetti. Di ba dati, alam mo, hirap na hirap humigop ng spaghetti, tapos yung hibla ng spaghetti, parang kung saan-saan napupunta. Pero ngayon, gumawa ka ngayon ng mag-prompt ka ng ganong image, madali nang gawin ng AI, di ba? So anyway, however, just days after its July 7 launch, Meta discontinued one of Muse Images features. So ayun, merong feature na dinisable ang Meta after ilang araw pa lang ng launch. July 13 ngayon July 13 ngayon. So ilang araw bago matapos yung launch, may disable dahil sa concerns about privacy. So ayun, following widespread criticisms over privacy concerns and the fact that it automatically enrolled eligible users instead of requiring them to opt in. Ayun yung problema, mga kaibigan, dito. Dahil, alam nyo, may nagva-viral lang ang post sa Facebook and Instagram na kung saan dapat daw, kung ayaw nyong i-train yung AI gamit ang inyong mga photos, lalo na kung ang account nyo ay naka-public, meron kayong ita-turn off para hindi siya magamit. And medyo pangit lang dahil naging opt-out ito kaysa opt-in. Kumbaga, naka-automatically able ito sa mga users without them knowing. Diba? Hindi man lang nag-notify, hindi nag-message ganyan o pinakita na ganito, nakasali yung mga images mo, and hindi nila alam agad kung paano i-turn off. So, dapat ginawa nilang pwedeng i-turn on na lang ito instead na pwedeng i-turn off. Yun yung naging required na maging required siya. Opt-out siya. Kumbaga, opt-out. So, ano nga ba yung kayang magawa nitong Muse Image na ito, mga kaibigan? According to Meta, Muse Image can generate images based on text prompts, combine multiple reference images, and let users refine AI-generated visuals by sketching or adding annotations. So, parang image generator slash enhancer tong Meta Muse Image AI na ito. One of its more controversial features allowed users to generate images. Ito yung naging problema. To generate images in Meta AI by mentioning public Instagram accounts they wanted to use as visual reference. So kung naka-public yung account nyo at ginamit ng ibang user na i-mention yung account ninyo dun sa Meta AI chatbot na ito, magiging reference yung mga images mo para makagawa ng isang
AI generated na image. So, sa mga fake news peddler, masasaya yung mga yan. Dahil makakagawa ng kung ano-anong bagay yan, di ba? And sana nga ma-disable tong bagay na ito kasi hindi lang to basta privacy concern. Parang meron pa din siyang potential problems in the future kung sakaling magtuloy-tuloy itong feature na ito. The capability quickly drew criticism for users and privacy advocates who argue that it could enable the creation of AI-generated likenesses. AI-generated likenesses of people without their explicit consent. So yun yung naging problema dito mga kaibigan. Walang consent ang user na ipagamit yung kanilang images bilang reference sa Meta AI. Yun yung problem dito. So ito ang sabi sa statement ng Meta. Our intent was to provide a useful creative tool and to give people control over whether their public content could be referenced in this way. We've heard the feedback that this feature missed the mark so it's no longer available. So, yun, buti naman tinanggal na nila yung mention feature nitong AI na ito. And sana nga matanggal talaga kasi alam niyo naman ang daming controversies ng Meta, di ba? The removal applies to the mention feature. Other news image capabilities such as generating images from prompts and editing uploaded photos remain available. So, yung mention lang pala tinanggal dito. So, pwede nilang ibalik yan anytime. So, sana wag na nga lang ibalik, di ba? The discontinued feature sparked concerns that it could be used to create AI-generated images that replicate or imitate real people without their permission. So, yun naging problema kasi baka magamit sa fake news, magamit sa kung saan-saan, sa mga scandal, ganyan, yung isang picture ng isang individual na may public account sa Instagram. So, actually, sa Instagram ko ata yun napatay eh. Ewan ko kung merong feature din yung Facebook na ito. So, titignan ko kung paano ma-disable. Kasi nahanap ko nung nakaraan, meron daw ganun eh. Pero hindi ko mahanap. Ewan ko saan napunta. Among its critics was Emmy-winning actor Hannah Einbinder who urged Instagram users to disable the feature. So, ayun, naka-disable na nga yung akin dun eh. Diba? Kasi naman, ba't naman ganyan eh? Kaya gagawa-gawa ng ganyan eh. Napaka-ano. The Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Arts or SAG-AFTRA also called on users to opt out and shared a step-by-step guide on Facebook showing how to disable the feature without making their Instagram accounts private. Ayun, so mukhang Instagram nga lang talaga, hindi sa Facebook. Kaya hindi ko mahanap din siguro. After Meta announced it was removing the feature, SAG-AFTRA welcomed the decision, describing it as a responsible course of action. Pero yung pag-launch yun ng hindi responsible, hindi pinag-isipan eh. Meta kasi, Meta nga, may bobo. Ito sabi ng SAG-AFTRA, with the dangers of non-consensual digital replicas well known to all, a feature that encourages that behavior is unwise. We appreciate its discontinuance. It is the responsible thing to do. So ano po mga kaibigan ang masasabi nyo sa pag-disable ng Meta sa isang feature ng Muse Image AI tool nila? Comment down below!